Good morning po sa inyong lahat po. Sana po okey kayong lahat. So, gumising kayo ng maayos at mag-ingat kayo mga kabayan ko kasi kanina may pumutok na naman. So, ingat-ingat kayo mga Pilipino dito kasi wala naman tayong pamilya dito. So, kailangan keep safe always. So, alam mo ba, pagising ko kanina, natakot ako tuloy bakit may pumutok na naman. So, mag-ingat kayong lahat at saka mag-ingat tayong lahat at saka mag-pray lang tayo, tiwala lang tayo kay God. Walang impossible kay God. So, tumawag ako sa pamilya ko na sinabihan ko naman yung pamilya ko, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman as in nakakatakot. So, mag-ingat-ingat lang tayo. Mag-ingat lang kami dito at saka idasal lang ninyo kami na maging okay ang lahat. Kasi mahirap naman pag ganitong sitwasyon ka. Hindi natin alam kung paano tayo lumabas, magpadala ng pera. So, kailangan din na i-pray lang natin na lumamig yung mga isip nila. Bakit ganito? Magkaparehas naman sila ng nationality. Bakit ganyan? Parang kinakaaway nila yung kalahi nila. So, mag-ingat lang tayo at saka mag-pray tayo. Kasi pag ganito ang sitwasyon natin, mahirapan tayo magpadala ng pera. Kasi paglabas natin, matakot tayo tuloy. So, yung mga anak ko na may message naman sa akin na mag-ingat. Mama, mag-ingat ka dyan. Kasi may putukan daw. So, sabi ko naman, huwag kayong mag-alala kasi safe ako dito sa bahay. So, pray lang ninyo na maging okay ang lahat kasi hindi ko alam kung ganito ang sitwasyon. So, pag maghulog ako ng pera, paano ako maghulog ng pera na pag ganitong sitwasyon, pag may pumutok, so nakakatakot talaga. Hindi natin alam kung saan bumabagsak. So, ang hirap. Talaga mahirap na malayo tayo sa pamilya kasi pag ganitong sitwasyon, tayo lang mag-isa, wala tayong masabihan. So, kung wala tayong load, hindi tayo makatawag sa Pilipinas. So, buti na lang ako kasi ito hindi nakaplan ko, nag-monthly ako. Billing to yung internet ko. At saka may libre naman ako pang text. So, pray lang natin na safe tayong lahat. At saka yung mga lahat na tao dito sa Qatar po, maging safe lahat. Walang anomalya na lumarating sa isa't isa. At saka, sana nga na hindi maipektuhan yung hanap buhay natin dito. Kasi tayo lang mga inaasahan sa mga pamilya natin. Wala namang ibang inaasahan. Tayo lang. Ang hirap kasi talaga pag ganitong sitwasyon. So, buti na lang ang iba na walang mga loan. Ako may loan kasi ako sa sasakyan. So, yun nag-worry ako kasi paano ako makabayad kung ganitong sitwasyon. Kasi paglagpas ng isang araw, may penalty. So, mas lalong lumaki ang bayaran ko. So, lagi akong nagdasal sana ba wala na ang ganito. Kasi may problema ako sa Pilipinas. Hindi naman ako na nagka-problema sa pambayad. Makabayad naman ako. Pero yun lang, paano ka makabayad kung hindi kung ganitong sitwasyon. Kung hindi tayo ipalabas nila. So, hirap pag magpinding, di ba? Pag magpinding, hindi naman pwede yan sa Pilipinas. Sabihan na ito na, napinding dito, hindi pwede ito magbayad. Kailangan din ma-penalty. So, yan ang dinadasal ko na maging okay ang lahat ng consent. At saka, happy talaga ako na lapit na ako uuwi. Matapos ito na buwan, 2 buwan na lang, see you Philippines na. 2 buwan. At 3 months pa pala, kasi June ang uwi ko. So, March, April, May.
Matapos 2 na buwan pala, 2 buwan na lang, April, May, June, uwi naman ako June. So, see you my family in the Philippines. Kagabi nagligpit na ako sa mga pasalubong ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Pasalubong ko sa mga anak ko kasi uwi ako ng Mindanao. Uuwi din ako sa Mindanao. Uwi din ako sa Leyte, pero mas priority ko ang mga anak ko sa Mindanao. So sana po i-pray ninyo ako na maging okay dito at saka mag-pray din ako na okay kayong lahat nasa Pilipinas. Healthy kayo. So, ganyan ang buhay na kailangan lumalaban. Laban lang tayo mga Pilipino. Thank you for watching everyone. Bye.